So, eto, sunod, mga kababayan, ano yung sunod, Kent? O, ito na, mga kababayan, ha? Ito yung sunod nating pag-uusapan ay patungkol po ito, no, kay Marcoleta. Mga kababayan, ganito po kasi ang nangyari. Si Marcoleta, ang sabi ng isang abogado ay sure ball po talagang makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Dito, ayan o, posibleng election offense ni Marcoleta ay makulong ng 1 hanggang 6 na taon. Ngunit mga kababayan, ay mukha atang may lumakad at gumapang sa kumilik. Ha? Mukhang ang kumilik, mga kababayan, ay ginapang nga. Nako, pakinggan natin, mga kababayan. Get diversified May ads sources, lang, ha? enjoy fast shipping and low MOQ. Come and download it. Start making moves with hosting yourself. Claim your .com domain for Ito po, 36 mga months kababayan. and pay Ma'am, actually, wala pa pong nilalabas na findings o yung pong resolution sa fact-finding ang TIFAD. And definitely po, ito nga po yung pinapaliwanag ni Chairman Garcia, wala pong jurisdiction kasi ang COMELEC when it comes to SALN. Labas po yan sa jurisdiction. Ayan na, mga kababayan. Mukhang itong kumilik, mga kababayan, mukhang naghugas kamay. Pagdating daw sa SALN, walang jurisdiction ang kumilik. Doon tayo sa SALN, wala silang jurisdiction. Pero itong SOSE, mga kababayan, na klarong-klaro naman na inamin ni Marcoleta na binigyan siya at yung nagbigay ay sinasabing wag daw pangalanan at gawin daw ang utang na loob na lang daw ito sa kanila ay ni Marcoleta sa kanila. Tapos ngayon, mga kababayan, ang palusot ng kumilik ay binigyan daw si Marcoleta, wala pang eleksyon. So kahit naman ibinigay yan dyan, wala pang eleksyon, or kahit binigay yan na sa kasagsagan ng eleksyon, sa ngalan na binigay ay binigay. Sa ngalan na natanggap ay natanggap. Dapat inamin at inayos at nilagay doon ang buong detalye na nagbigay si Tarpulano sa akin, ito yung gagamitin ko sa eleksyon. Pero ang nilagay kasi ni Marcoleta sa kaniyang SOSE, mga kababayan, ay sarili niyang pera at hindi galing sa donasyon. Doon pa lang Iwan ko kung bakit nagtagal pa to bilang INC or Iglesia ni Cristo si Marcoleta ay napakasinungaling. po namin. So, tinitignan nga po dito ng TIFAD ay yung pong pagkakaroon compliance dun sa rules on SOSE, whether it be a contribution or the expenditure. Kumbaga po, on the side lang, additional information lang yung SALN, but it is not the meat of the investigation conducted po by the TIFAD po. Pero ngayon ay na-refer na po yung reklamo po at sabi po nga ninyo no, na hindi nyo nga sakop yung sa SALN. So yung mga findings na hindi pa nga nailabas dun sa SOSE po, will they stand or are you gonna start from scratch? Ano po yung mangyayari? Hindi naman po from scratch, ano? So, ang titignan po natin dito, hiwalay po. Dahil po may sariling ebidensya, yung pong complaint ng grupo po nila Professor Araw, it will be evaluated and ultimately, kung sakali man, it will be subjected to a preliminary investigation based on the allegations and the evidence presented there po. At doon po dito po nga po, dahil ito'y talagang kaso na po, mabibigyan po muli ng pagkakataon si Senator Marcoleta na magsumite ng kanyang answer dito po sa criminal complaint affidavit, and at the same time, papayagan po siya makapag-present ng kanyang evidence dahil this time po talaga direktang allegation ng criminal violation po yung naisumite. Kung sakali pong mapatunayan no, na talagang may misdeclaration o talagang may paglabag sa campaign finance rules po, ano po ang magiging penalty o anong kakaharapin ng itong... Mga kababayan, according dito sa balita, ano nga ba daw ang kakaharaping parusa kay Marcoleta kung sakaling mapatunayan na siya nga ay lumabag, no? At mapatunayan na siya ay makasuhan dahil dito sa ginawa niyang pamimeke, no? Sa isang kanyang tawag doon dokumento na ipinasa sa SOSE na ang sabi ang pera daw na 112 million ay sa kanya galing at hindi galing sa donation. Sa bulsa daw niya galing. So ngayon, mga kababayan, ano nga ba daw ang parusa? Ito, pakinggan. Si Senator Marcoleta po, under election laws.
Ma'am Chiki, kung meron man pong finding po ang COMELEC po dito, hindi po kami, dahil criminal case po ito, hindi po kami ang magiging parang korte dito. But the COMELEC will stand as the prosecutor. Ayon po sa mga umiiral na batas, dito po sa Republic Act 7166, pati na rin sa Omnibus Election Code, kapag may finding po ng probable cause, ang COMELEC isasampa po namin ang kaso sa Regional Trial Court. Ang tawag po sa mga kasong ito ay election offense. At ang penalty po ng election offense ay imprisonment of 1 to 6 years, kasama po yung pagtanggal ng karapatang bumoto, pati na rin po yung accessory penalty po ng perpetual disqualification to hold public office. Okay. Sir, if I... So ganun pala mga kababayan. Kung sakaling mapatunayan na si Marcoleta ay may pagkakamali, no, siya po'y makukulong ng 1 hanggang 6 na taon, pinagbawalang bumoto, at pangatlo, tanggalin siya at hindi siya pwedeng humawak, no, sa isang public office, no, hold public office. So ibig sabihin, ma-disqualified siya, matanggal siya bilang senador, tapos makukulong siya ng 1 hanggang 6 na taon, at saka wala na siyang karapatang bumoto pa. No, so ibig sabihin mga kababayan, kung sakaling makulong na siya ng 1 to 6 years, wala na siyang tsansa pa kahit saan natatakbo siya sa politics or papasok, kasi ma-disqualified na siya wala na siyang hindi na siya pwede bumoto, hindi na siya pwede tumakbo, no? Parang impeachment pala ito mga kababayan, no? Kapag ka na-impeach ka, hindi na po pwedeng tumakbo ka pa, hindi na po pwedeng hahawak ka pa na isang posisyon, at hindi ka na pwedeng pumasok, no, sa politics. So parang ganun pala mangyari mga kababayan, parang mai-impeach nga itong si Marcoleta. Pero mga kababayan, ang tanong ngayon, posible nga ba na makulong or magkaroon ng election offense si Marcoleta? Ramdam na nga ngayon mga kababayan na parang iba ang explanation ng COMELEC Ang palusot kasi ng COMELEC mga kababayan ay si Marcoleta daw, mga kababayan, ay binigyan daw ng pera, binigyan ng pera nung wala pang eleksyon. Hindi pa siya nakapag-file, no, ng candidacy. Ito po mga kababayan ang sabi. Download the trip.com app. May ads lang po mga kababayan. Save on your first booking. Nagpaliwanag Play ang now. COMELEC. This robotic puppy is so lifelike, it actually fooled my neighbor who's a veterinarian. I've been a grandmother for... Ang iniimbestigahan patungkol kay Senator Marcoleta ay isang hindi lang factual na issue, isang legal na issue. Ang sineta po niyang depensa, para maging maliwanag lang, inamin, tama, may nagbigay sa kanya ng donasyon, binigay sa kanya pagkatapos siya mag-file ng kandidatura noong October of 2024. Subalit ang kanyang kontensyon, hindi pa po siya kandidato at the time na tinanggap at binigay. So yun pala mga kababayan ang rason. Yun ang nirason ng COMELEC, no? Alam na natin na hindi talaga si Marcoleta managot dito. Mananalo si Marcoleta sa COMELEC mga kababayan. Kasi mismo sabi ni George Garcia, ang palusot daw ni Marcoleta ay binigyan siya ng pera noong hindi pa siya kandidato. So, nagpa-file pa lang ng candidacy, magkakandidato pa lang. So, ano ba mangyari ito? Bibigyan siya ng pera noong nakapag-file na siya ng candidacy. Kasi mga kababayan, ito na naman gagawing rason ng COMELEC, kaya hindi makasuhan si Marcoleta, hindi ma-disqualified, hindi makukulong. Kasi nga, ang palusot ni Marcoleta ay binigyan siya ng pera noong hindi pa nakapag-file ng candidacy, hindi pa daw siya kandidato nung time na yon. So, mga kababayan, ano po ba dapat ang ano? So, kailangan mag-file muna ng candidacy, tapos pag binigyan ka, tsaka na magiging offense? Kasi ang daming palusot mga kababayan, ramdam ko yung alam mo yung palusot nila, parang hindi ko na parang kunting na lang nila mga kababayan ay parang hindi nakapanipaniwala. Kasi pagkakaalam ko kahit sabihin mong hindi ka pa kandidato nung time na yon, tapos binigyan ka ng pera, sabihin natin, kailangan bibigyan ka ng pera noong nakapag-file ka na ng candidacy. So kahit naman sabihin mga kababayan na hindi siya magkaroon ng offense doon kasi binigyan siyang ganito. Ang offense kasi Marcoleta mga kababayan, yung mali kasi niya ay hindi niya sinabi na may nag-donate. Inamin nga ni Marcoleta na may nag-donate, pero ang nilagay niya sa sose, walang nag-donate. So yun pa lang, mali na.
Hindi mo pwedeng gawing rason na binigyan ng pera o hindi pa siya nag-file ng candidacy. Hindi mo pwedeng irason yun. Tawag dito, Comelec Commissioner Garcia. Hindi rason yun na nagbigay, wala pang candidacy. Ang rason doon ay bakit piniki ni Marcoleta at hindi niya sinabi ang totoo. Kasi ang nilagay niya sa sose, walang nag-donate. Pero dito kay Garcia, Commissioner Garcia, ang sinabi ni Marcoleta ay inamin na may nag-donate. So doon pa lang sa pag-amin niya na may nag-donate, mali na yun eh. Kasi bakit nilagay niya sa sose, walang nagdo-donate? Eh di ba ano bang nakasaad sa sose? Kailangan sabihin ang totoo, kailangan detalyado, isulat ang pangalan kung sino ang nagbigay, sino ang nag-contribute. So doon pa lang, hindi na nilagay ni Marcoleta kung sino ang nag-donate at sinabi niyang pera niya, mali na yun. Hindi mo po pwedeng i-alibay na binigyan siya, wala pang eleksyon. Hindi pa siya nakapag-file ng candidacy. Kahit naman after election bigyan siya or wala pang eleksyon bigyan siya, hindi yun ang mali eh. Ang mali doon ay yung magsinungaling ka sa sose. Nakalagay kasi sa sose na wala namang pakialam ang Comelec dyan, ang gobyerno kung sino ang magbigay. Kahit tayong mga Pilipino, tayong tao na botante, wala tayong pakialam kung sino mag-donate kay Marcoleta. Ang paki natin dyan ay bakit niya sinilihim-lihim? Bakit niya sinabing walang nagbigay, walang nag-donate, sariling pera niya? Eh nakasaad sa sose na bawal magsinungaling. Yan ang rules ng Comelec. Bawal kang magsinungaling, bawal mong sabihin walang nagbigay, bawal mo sabihin sa'yo yan. Kasi kung hahanapan ka ng proof, bakit naging sayo yan kung wala ka namang negosyo, questionable yun. Diba? Biruin mo, dyan pa lang sa salin niya, dinahilan. Dalawa kasi ang dahilan ng Comelec, mga kababayan. Ang dinahilan ng Comelec, binigyan daw si Marcoleta, hindi pa siya kandidato. Hindi pa siya nakapag-file ng candidacy. So, hindi daw yon covered ng Comelec kasi hindi pa siya nakapag-file ng COC. Pangalawa, mga kababayan, ang palusot ni Garcia ay ang pangalawang palusot ni Garcia, mga kababayan, ay inamin ni Marcoleta, pero ang sabi niya, hindi daw nila covered ang SALN. Kasi wala daw silang jurisdiction sa SALN. So, ang rason talaga ni Garcia, mga kababayan, hindi talaga niya ikulong si Marcoleta. Hindi talaga niya paano to, mga kababayan, hindi niya lagyan ng offense. Klarong-klaro na po sa akin. Ang mali ni Marcoleta dyan ay hindi pagsulat ng tama. Pero ang rason ng Comelec, hindi pa daw siya kandidato nung binigyan. Pangalawa, hindi din sila pwedeng magkalkal sa SALN kasi wala silang jurisdiction sa SALN. Wala naman tayong problema sa SALN eh. Wala din tayong problema sa nag-donate. Ang problema doon, bakit hindi niya sinulat kung sino ang nag-donate? At inamin pa niya mismo sa balita, sa Net25, na may nag-donate pero hindi nga daw pangalanan. Pero ang nakalagay kasi sa SOSE, ano ba ang rules ng SOSE? Kailangan hindi ka magsinungaling. Kailangan 30 days bago matapos na i-represent mo na yan. Kailangan ang resibo completos recados. May nag-donate, may pangalan, may address at sino sila. Pero ang nilagay ni Marcoleta, pera niya lahat, walang nag-donate. Doon palang mali na si Marcoleta eh. Sa bagay, ang palusot ng Comelec, wala silang jurisdiction sa SALN kasi hindi nila trabaho yan. Pangalawa, doon ang pinanigan ni Garcia ay ang sabi ni Marcoleta na hindi pa siya kandidato nung nakatanggap. Diba? So sa madaling salita, mga kababayan, wala na tayong aasahang makulong pa si Marcoleta or matanggal. Kasi bakit? Ang palusot ng Comelec ay iba. Katulad yan kay Chis Escudero. Ganito ang palusot nila. Si Chis Escudero binigyan ng 30 million ni Lubiano. Ang pera daw na 30 million na binigay ni Lubiano ay hindi galing sa construction company ni Lubiano. Bakit? Kasi yung pera na yun ay ipon ni Lubiano. Yung ipon na 30 million binigay kay Chis Escudero. So wala daw kinalaman yung construction company doon kaya hindi siya matatawag na conflict of interest. Kasi pinagbawal kasi mga kababayan sa batas ng Pilipinas na kung ikaw ay politician, meron kang kaibigan na kontraktor, bawal kang tumanggap kasi pag once na tinanggap mo yan, may kapalit yan. Bibigyan ka ng maraming project. So, ang nangyari mga kababayan, ang nirason ng Comelec,
Hindi yun pera galing sa construction company. Ang pera na yun ay galing kay Lubiano sa ipon. So paano ba makapag-ipon si Lubiano ng 30 million kung hindi siya magninegosyo? Ano bang negosyo niya? Construction company. Pero ang pinalusot ng COMELEC, walang kinalaman ang construction company dun sa perang dinonate. Saan ba galing ni Lubiano ang perang binigay kay Cheese? Doon sa negosyo niyang construction company. Pero ang nilusot at pinirason ng COMELEC, walang kinalaman ang construction kasi ang pera na yon ay inipon. Sa ipon galing, hindi sa construction. Kita nyo yan? Kaya wag na po tayong magtaka. Mga kababayan. Dapat nga si Garcia palitan na yan eh. Hindi mo masasabing mali kasi galing yun sa ipon. Yung perang binigay kay Cheese. So yung inipon ni Lubiano saan galing? Di ba sa construction niya nakita? Oh. So wala daw related ang construction doon. Kaya dinisqualify nila at dinismiss nila itong file kay Cheese Escudero. So ngayon kay Marcoleta, dalawa kasi ang nirarason nila. Wala silang kapangyarihan dyan sa SALN kasi hindi nila trabaho. At pangalawa, binigyan daw si Marcoleta, hindi pa kandidato. So mangyayari, walang mangyari. Walang makukulong. Ang tanging gagawin natin dito ngayon ay dapat si Garcia palitan. Kasi lahat ng may offense, mga kababayan, walang nangyayari eh. Magreklamo ka. Lahat ng mga nireklamo niya, wala. Diba? Kamag-anak mo ba si Garcia? Hindi po, ma'am. Ibang Garcia po kami. Hindi kami Garcia na Pampanga. Garcia na Cebu kami. Ito, si Garcia, Pampanga yan eh. Kaya kailangan palitan talaga, mga kababayan. Walang mangyayari kahit pa magreklamo ka ng 1 million times dyan. Kaya, ang palusot lang ni Garcia, pag siya nagpalusot, tapos eh. Diba? So yun lang, mga kababayan. No? Bakit kaya yung kampo ng DDS galing gagawa ng kabulastugan? Grabe. Saan sila kikita na kaibigan magbigay ng ganong kalaki? Kalukuhan. Kaya nga, di ba ma'am? Saan ka nakakita ng kaibigan ganon magbigay ng kalaki 30 million kung walang kapalit? Kahit ako ma'am, tatakbo ako senador, mabigyan mo ko 30 million. Bakit? Do you think bibigyan mo ko 30 million walang kapalit yon? Diyos ko, kung ako magbigay ng 30 million, malamang sa malamang, unahin ko muna yung pamilya ko. Kaya nga ang tanong, Ma'am Asi Gabriel, magkano nga ba, COMELEC? Magkano nga ba? Pag tinanong, nagtanong, magkano nga ba? O magkano ba yung inabot dyan sa gastos na yan, na ganon-ganon, di ba? Nagtatanong lang naman tayo kung magkano. Di ba? Hindi po, Ma'am Vinis. Hindi po yan. Di ba? Paldo, Pal is do talaga si Garcia. Pal is do. Ginawang tanga ang mga tao, di naman tayo pinanganak noong kupong-kupong. Di ba? Diyos ko, mag-iipon ka 30 million para ipang regalo mo lang. Tapos sasabihin mo yung inipon mo walang kinalaman sa negosyo mo. Saan ka kukuha ng pang-ipon kung di ka kukuha dun sa negosyo? Sige nga. Wala daw kinalaman ang negosyo ni Lubiano. Kasi ang binigay ni Lubiano na pera ay mula sa ipon, hindi galing sa negosyo. Paano siya makapag-ipon kung wala siyang negosyo? Ay, nako. So, yun lang po mga kababayan. Maraming palusot ang COMELEC. Nako, expected na yan mga kababayan. Makulong daw ng 1 to 6 years. Pero ending, wala naman nangyayari dyan. Absuelto pa rin yan. Takot yata ang COMELEC kuyugi ng INC. Takot kuyugi. Diba? So, yan lang po mga kababayan, no? Yung ating reaksyon, no? Sa mga oras na ito.